So, hello guys, I'm CJ Altonaga. I'm here again to discuss naman again yung mga bookkeeping. So, dito naman tayo sa cash basis yung recording natin daily. Pero ang reporting ang reporting natin kay BIR is uh, on the BIR forms. Ang reporting natin is yung accrual. So, upon ship out, i-record kumbaga, yun yung alam dapat ni BIR. So, paano siya? So, disclaimer muna tayo. This is guide only based on my knowledge and our practice. This is for sole sellers and or non-bad sellers. Ito ay para sa mga sellers na yung duly registered bago pa lang magre-re. So, ito ay most like ay from online seller point of view. So, ito yung mga gagawin ng online seller. So, kung may follower ako dito na subscriber na hindi siya online seller, ah pwede naman yung maging guide pero baka malito. So, yun. So, ano yung mga reports needed natin is yung order all summary and the income release summary. So, ayun siya. So, based dun sa previous discussion ko, sabi ko doon, yung tip ko doon, yung sa may, sa may accrual versus cash basis of accounting. You can still record on the cash basis accounting on your books, but in the income tax returns, you will file the accrued sales. So, paano siya? Ngayon yun yung itatopic ko ngayon. So, based dito kasi sa RR na uh, RR or Revenue Regulation 3-2023, ito yun sabi niya, yung adopts the accrual basis of recognizing sales. Nakalagay naman dyan. So, ano ang sabi sa kanya is itong each sale and transfer of, yan, upon the point of each sale. So, upon transfer ng sales of merchandise and services, kailangan na natin siyang i-considered as sales. So, ganun siya. So, ayan na siya. Accrual basis of recognizing sales, ang sabi. So, hindi basis dapat daw ang cash. Pero, for easier recording is nagre-record tayo na cash basis, di ba? Pero kailangan natin i-report kay BAR na dapat nasa accrual yung basis natin. So, paano ang mangyayari sa kanya? Wait lang. So, ganyan yung order natin. Upon order, meron ng agad tayong mga compute na fees and charges, commission fees, service fees, and transaction fees. So, ito yung SOA natin. Again, ito yung mga pinapakita ko na previous slides. So, anong gagawin natin dito? Una muna, gagawin natin i-separate natin tong mga date. So, ang ano natin, sample natin is nag-start or ang COR natin is dated April 16. Yan. So, itong ship time, yan ano ko siya, i-separate ko siya. So, paano ko siya i-separate? So, ganyan. Wait lang, mayroon na ako. Yan. So, ganyan. Paano siya i-separate? Yan. Ito si ship time. Yun, ilalagay tayo sa data. Tapos text to columns. Tapos fixed width. Yan. Tapos yan. Kaano naman yan. Automatic na dyan yung yung ano natin. Yan. So, finish. Yes. So, yan. Pare-parehas na yung date niya. Pare-parehas na yung date. So, bigyan natin ng amount bigyan natin yung date yung mga wala pang date kasi kailangan natin siya. So,
Ayan. Tapos, gagawa tayo ng separate na file. Tapos, mag-i-insert tayo ng pivot table. So, ang kukunin natin is itong table na to. Para lang natin kung paano yung ang ating, ay, sorry, dapat, sabi kasi doon, dapat laging may pangalan sa taas yung pivot table natin. So, pivot table, kunin lang natin, click lang, ganyan. Okay? Then, ang kukunin natin is yung time, ay shift time. So, yun mahalaga. Tapos, i-filter natin na, kasi sabi ko nga na April 16 tayo, nag-start mag-COR. Nyari lang, no? So, ganyan siya. Tapos, kaya natin yung dito sa original price, quantity, yan. Tapos, total products. So, kung gusto mong ilagay na din dyan yung itong mga ito. So, since wala akong price discount per seller, tsaka mga seller voucher, hindi ko na ilalagay ha. Pero dapat meron dyan yan. Ayan. So, ganyan. Service fee, meron na yan. Order complete time. So, so tingnan natin. Dito, may order complete time. Ayun, yan. May order status. Pero, ilagay natin din yung order ID. Dito, yan. Tapos, may order status. Yung order status. So, ibabaguhin lang natin itong value field settings. Hindi siya. Baka dito siya. Hindi. So, hindi siya kasama. Ayan. So, i-display lang natin siya na subtotals at the bottom of the group. So, itong April 16 is ito yung SI number 1 ko. SI number 1, SI number 2, yan. SI number 3, sorry, SI 001. Basta ganun siya. So, ang grand total ng aking sales dapat is ito, 3,400 for April. So, ang ano natin, April sales is, April sales is 3,453. Diba? Ay, 3,453. Pero, hindi pa yan completed lahat. So, dito sa SOA, titingnan natin kung magkano yung shipping or hindi na completed nung April. So, ano-ano yung mga hindi na completed? So, ayan, lagyan ko na ng yellow. Itong yellow, yung mga not completed. So, magkano yung not completed? So, dito tayo kay product price. Ito yon. Pero, ang hindi pa completed dyan is itong mga naka-yellow. Completed date. Yan, April, ay May pa. Ay, sorry. Some, then ito, then, yan lang. Kasi yung yellow sa taas is yung April. So, yan. So, ang receivables natin is 1,477. Kasi, dito sa income release natin, yan, meron 1,477 dito as yung receivable. So, ang dito sa income release, ito lang yung mga payout
natin nung 16. So, itong mga to, since ito yung mga order creation niya, tinanggal ko siya. Kasi, hindi siya sales ko. So, ganyan lang siya. So, ito yung simula dito lang yon. So, ang total na na-collected ko is 1976. Paano siya i-record sa books? So, yan. 1976 yung total na record ko sa books. Ng, so, 197, sabihin natin. Ito yung total collection dun sa sales. Ito yung, so, magkano? Sabi ko. So, ito yung total receivable. So, ang assumption is, ang total sales natin is dapat parehas dun sa ating na-compute kanina, dun sa may pivot table. So, tama naman siya na 3,453. So, siya, 345. Ito, 3,453. Ito siya. So, ayan, 3,453. Yung total sales natin nung, ah, so, paano natin siya i-record? So, dito sa CRV, ang gagawin lang naman natin dyan is yung CRV, tapos ang re-refer natin is yung IR or yung income release statement natin nung April. So, since kasi ano na nga tayo, ganyan. So, ano yung mga income release natin? So, regional product price is ating sales. Commission fee is Shopee charges or marketing expenses. Yun ang bahala, pero I prefer the Shopee charges. Maintindihan naman yun ni BIR. Sa Shopee charges. Ito withholding. Then, cash receive. Ito. Yan siya. So, ibig sabihin, ang CRB natin is same lang sa kanya. So, cash sales. So, Shopee charges, sales, cash receive. Kasi, tapos, sales na credit. So, credit. Then, Shopee charges na debit. So, wala na tayong accounts receivables kasi nga, yun. So, ganyan. So, meron na tayong mga SI. Ito yung SI monitoring natin. Ito yung SI 001, SI 002, yan, 002. Tapos, itong sa April, ano, SI 003. Yan. So, ano nyo na lang dyan yung status. Yung status niya. Completed, ganyan. Hindi ko matandaan kung paano yung ilalagay yung status na ano, ha? Kasi ano to eh. Mm. So, columns. Columns niya is yung values. So, try natin ah. Hindi siya pwede. Ganyan lang siya. So, status, kayo nang bahala or i-VLOOKUP nyo na lang din. So, kung ganyan, kunyari yan, marami naman kayong medyo, para lang makita. So, hindi ko na yun tuturo. Yan. So, magkano yung cash receive natin sa income released is ito. So, ano yung date niya? Date is ito. Tapos, customer name, ID, order ID mo na lang, or ganyan, username. Pero, ayan, from SI, kung saan SI siya, kunyari si 01 siya. Yan, cash receive natin is 90 pesos. Tapos, ang sales natin dyan is 105. Therefore, ang Shopee charges natin ay yung sobra.
So, magkano yung, so, yung ano niya, yan, 15. So, match ba siya? Yan. Credit minus debit. So, parehas lang naman. So, ang inaano ko na lang, minus, ganyan. So, sunod na SI na ay yung ano natin, cash receipts books is yung April 18. So, ito na siya, no? Itong April 18. Pwede nyo naman din i-pivot table to. So, kung ipipivot table natin siya, insert, pivot table, para hindi na tayo mahirapan, no? Ganyan na, no? Yan. Tapos, so, kung dalawang pivot table to, ayan. So, ang ano dyan, payout completed date. Yan. And then, yan natin ang order ID din para ano. Then, yan siya. Then, regional brand of rice. Tapos, yan, donation, service fee, transaction fee, yan, mga yan. Yan, so, ida-design ulit natin na under here. So, ganyan. So, tanggalin ulit natin kasi April 16 tayo nag-start. Yan, April 16, wala tayong. Yan. So, ang nangyari, 1976. Ito yung order all na pivot ng April. Tapos ito yung income statement natin na income release ng pivot. So, 1976, same naman siya na 1976 na na-collecta natin noong April. Ganyan siya. So, paano natin siya? So, 1976, kunyari, ito yung CRB natin, no? So, dyan lang siya na ito yung sales natin, ito yung Shopee charges. Yan, mga Shopee charges, loading tax. And then, yung ating cash receipt. Yun lang, debit. Yes, yun na yung bigay natin. No? Yung credit, ito yung lahat is debit. Yan siya. Ito, debit. Ito, isang credit. So, sa ano natin, kunyari sa CRB natin, yung CRB, sorry. So, kung ang CRB natin, yan, ituloy-tuloy nyo lang siya. So, ang magiging cash receipts natin dyan dapat is ito. Diba? Ito yung cash receipts. So, ito yung total ng cash receipts. So, hindi. Ito yung total ng sales. Yan, ito yun. Dito na lang tayo. Pero parang ganyan din yung sa ating books. Yan. Pero hindi ito yung total sales natin kung accrual basis. Ito ay sales cash basis is, ang na-record natin is 1976. Diba? Pero dapat should be sales natin based on accrual is itong itong 3453, diba? So, therefore, may receivable tayo na gano'ng receivable natin na yan, 1476. Paano natin siya ilalagay? So, sa JB siya.
Kasi sa JB siya nakalagay. So, ang ano man, 1, April 30, 2024. Tapos, sales, then, sige, accounts receivable. Mhm. Accounts receivable, then sales. Ganun siya. So, ang accounts receivable natin is itong 1477. Then, meron na naman yan. So, ayan siya. So, ito, ang problema lang na ito, hindi pa natin alam yung mga transaction fees. So, delay yung recording natin ng transaction fees. So, si sales lang yung ating accrual. So, pwede naman yung gawin, pero medyo matrabaho. Then, ayan. So, to record pending collection of sales for April. So, ganyan siya. E di magtutugma na yung sales mo sa general ledger. So, sa general ledger, magkakaroon siya ng April sales natin dito ng April sales on CRB na ito yun sa CRB natin eh. Yan. Ito yun, 1976. Pero, may April sales din tayo na sa may JB. Yan. CRB and JB. So, magkano yun sa JV natin is itong 1/4. So, ang total sales natin for April is, yan, ganyan lang siya. 3,453. So, ganyan. Pero, yan, yan. So, come May, magre-record muna tayo ng JV ng May. Kasi i-reverse natin yan. We need to reverse it para pumasok dun sa ating sales record. So, May 1, come May 1, 2024, need to reverse natin to kasi makakolekta natin siya at May. 'Di ba? So, ang receivables natin ng May is, so, i-reverse natin. Yan. To reverse yung crude sales. Yan. Okay na. So, papasok yan sa ating ledger mamaya. So, sa ledger yan papasok. So, si CRV natin ulit. So, May na tayo, May. IR ng May, tsaka SOA ng May. So, ipipivot natin ulit siya para madali. Sorry, medyo ano kasi, medyo complicated talaga yung topic. Kaya complicated yung entries, complicated yung ano. So, I can't assure na madali siyang intindihin, pero you have to, ano talaga, to understand kung gusto nyo yung process na to. So, by the end of the month or quarter, pwede siyang i-adjust. So, ganyan. So, insert lang tayo ng pivot table ulit based on the SOA. Okay. And ano pa pala muna natin tong shift time. Kasi para isahang ano na lang siya. Data, text to columns. Next. Yan. Then, pivot natin ng order natin. Open siya. Insert. So, ano may. Okay.
Magkamali na naman. Dapat yung sort natin ulit. So, ano lang to. So, you can continue nung sa recording nyo as cash basis, pero mag-a-adjust lang kayo at every month or every quarter para maging accrual yung sales nyo. So, ganyan. Ito na yung ating pivot sa ating shift time and order ID ulit. Then, kung ano yung mga gusto mong ilagay na value sa kanya. Quantity, para earned quantity, products ng total, ganyan lang siya. So, ganyan, design, sa dulo. So, again, ito yung sales mo. So, sales for May is itong products ng total. 10,583. Tapos, tapos magkakaroon tayo ng ano dito. Insert ulit tayo for ng pivot table for IR or income release report ng May. So, ano man ilalagay natin dito is order ID, then order, hindi, order payoff completed. Ayan. So, ganyan siya. Then, para-pares naman meron doon. Then, galang yung pivot. Yun. Regional price. Then, itong mga commission, service fee, support program, transaction, loading. So, magkano yung total sales na, hindi, wala dapat tong blank. So, yun yung total ko kanina. So, yan. Again, sales. Yan lang siya. Sales, Shopee charges, WP. So, ito yung sales na na-record mo. Sales per CRB is ito. Diba? So, ang estimated, tingnan natin dito sa SOWA ng May, magkano yung estimated na receivable natin. So, nag-ano na ako sa kanya, ang estimated receivable ng product price is, ayan, yung mga naka-yellow. June pa, ma-receive. Ganyan siya. Yan. So, ang estimated na receivable is 3,213. So, ito, per CRV is 88. Pero, remember, itong 88 is kasama yung previous month na collection. Yan. Pero, di kasama yung this month sale. Yan. So, ano mangyayari sa kanya? So, i-record natin yung ah, expected natin na 3,213. Ito yung expected na receivables natin. So, record natin siya sa JV. May 31 ka May 31, 2024. So, magre-record tayo ng, ito ulit, record, pending collection sales natin ng May. So, kung magkano siya, so, ang estimated ko is itong 3,213. Yan. So, paano siya yun sa ledger niya? So, ito na siya. So, yung reversal nung May 1, reversal ng ating JB, reversal April entry. So, magkano yun? Ay, dito siya sa reversal. Kasi ang sales nga to, di ba?
Yan. So, debit natin ito. Ito yung sales niya. Tapos, meron ulit tayo na April and May sales. Ay, May sales na galing sa CRV. Then, May sales na galing sa JB, Journal Book. Magkano ulit yan? So, magkano yung May sales natin na galing sa May natin na cash receivables? Ito yun, 8847. Sales natin per CRB. Pero may dagdag tayo na CRB sa JB. Siya. So, ito total natin tong dalawa. Ganun siya. So, ito, credit minus debit. So, ang ending natin ng sales is total sales for May. Total sales for May. Ito siya. Tingnan nga natin. Kinakabahan ako. Baka hindi tama. So, total sales natin for May is 10,583. Considering na yung mga yun. So, ano sa mga pivot ng May? Dandadan. Yan. Yehey. Para siya. Same. Makikita niyo dyan yung CRB natin na same siya. Ay, CRB. Yung ledger natin na 10,583. Diba? Kumbaga, tugma siya. Kumbaga, kung ano yung ang lesson lang dito is pwede kayong mag-record naman talaga ng sales natin na under collections. Yan. I-record mo siya. Ito. Nyari, nakaganyan ka na. Ito yung i-record mo. Yung mga nasa dulo na lang. Then, ganyan. Tapos, ang reference mo form SA. Kahit itong reference na to ay hindi siya sunod-sunod. Kunyari, ito ay SI003, ito from SI002. Pwede naman siya. Pero lagi kayong magtatago ng reference na ganito kung saan siya galing. Para kung magtatanong si BIR, bakit hindi pare-parehas to? So, ang ano po kasi namin is nag-record na kami. Ang reason out natin dyan is nag-record ka na. Nagbigay ka ng sales invoice upon ship out. Yan yung reason natin dyan. Pero since wala walang sales journal na book and CRB or cash receipts ka lang, nagre-record ka lang upon collection. So, sasabihin nyo, paano yung, ah, paano yung mga sales return and refund. So, hindi mo na siya maire-record based on collection ka na lang talaga. Parang ganun siya, no? Tapos, so, yung sales return, no need to record sa CRB kasi nga collected and kasi collected and collected yung nare-record mo sa book. I-adjust mo lang siya. I-adjust lang siya sa ating SI or yung sa sales invoice na. Mark mo lang yung sales invoice mo na may return ka. Sisingitan mo lang.
sa invoice ng reason for return. Ganun lang siya. So kapag refund, yun, magre-record ka lang sa CRB. CRD. CRD. CDB. Yun lang siya. Ganun lang siya. So, ano yung lesson natin dito is tingnan lang natin yung mga uncollected. Uncollected is record sa JB. Record sa journal. Isang entry lang. Then, pangalawa, i-reverse yung entry at the beginning of the month. Yun lang. So, ganun lang. Record mo lang sa end of month. Record yung uh, uncollected sales. Then, beginning of the month, reversal. Sorry. Reversal nung entry sa uncollected sales. Ganun lang siya. So, yun, ganun lang siya. Parang isang buwan ka lang, mag-adjust ka lang at the end of and beginning of the month. So, hindi ka na mag-adjust kung may return. So, ano. So, ganun lang siya kadali. Every month lang or kung gusto nyo, since quarterly naman, every quarter mo na lang i-assume yung mga uncollected mo for the quarter. So, compute mo lang kung magkano yung sales, tapos i-record mo lang siya on the JB. Ganun lang siya. JB, ganyan lang siya. Isang ano lang siya. Tapos i-CRB mo lang siya. Though, hindi lang talaga sunod-sunod yung reference dito. Pero at least may may reference ka or na maibibigay kung bakit hindi ganun yung parehas ng sa ating CRB. Sa ating sorry, sa income tax return. So sa income tax return natin, kung ano yung lalabas dito sa ating ledger, yan. Yan yung sales for April, sales for May, yan, sales for June, yun yung sa second quarter. No? Yan siya. Yun lang naman. So, kung may mga expenses, kailangan mo na, pero dapat i-reverse natin. Ganun lang siya. So, ganun lang naman siya kadali. So, yun, magtataka kayo kung ano mangyayari sa accounts receivable, mag-zero out na siya, ayan, zero out na siya. Mag-zero out siya at the beginning of the month. So if wala kang, ayan siya. Ayan. Yun lang naman, ganun lang naman siya kadali. Hopefully, sana maintindihan nyo. So, i-paste ko din yung link sa comment section na itong file na to para may guide kayo kung paano siya ginagawa, lalo yung mga pivot and yun lang. Hindi ko na inisa-isa yung pag-record no sa books kasi meron din akong books for cash nung mga una kong record tsaka yung mga accruals. So medyo madami na yun and medyo napapahaba lagi. So ito medyo ano na lang, medyo maunti na lang, hopefully. So, ayun lang. So, thank you sa pakikinig again. And kung nakatulong po ako sa inyo, please like, share, and subscribe para makalintin po kayo sa amin na dumami yung subscribers and watchers. And please watch the ads kung meron. Salamat and God bless. Yung YouTube channel natin is Out Plus F Problem. So, thank you. God bless. See you sa tutorial ng second quarter Friday. Thank you.